Kabanata 131. Ang De Arma ang tinutukoy mo, tama ba? Nang makitang alam na ni Maisie ang tungkol dito, tumanggaw si Erwin at walang pag-aalinlangan na nagpatuloy. Gusto kong maghintay hanggang sa makamit mo ang ilang mga tagumpay sa buhay bago ko sabihin sa iyo ang higit pa tungkol sa kanya. Kahit may malaman ka tungkol sa kanya in the future, huwag mong sisihin ang nanay mo. Sa katunayan, mahal na mahal ka ng iyong ina. Alam niya na ang mga Vanderbilt ay pagmamalupitan kapag katapos ng kanyang pagkamatay, kaya iyon ang dahilan kung bakit ako nagpakita. Pinapanta ni Erwin si Maisie sa pintuan. Sumakay si Maisie sa kotse at umalis pagkatapos magpaalam. Sa hindi kalayuan, si Willow, na sumusunod kay Maisie sa paligid ng lungsod, ay nakaupo sa kotse sa sandaling ito. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela gamit ang magkabilang kamay at inilabas ang cellphone nang makita niya si Maisie na papalabas sa bahay ng kakaibang lalaki. Sa pagtingin sa mga larawan sa kanyang telepono, nagbigay siya ng masamang ekspresyon at ngumisi. "Bitch, may something na ako sa'yo." Sa Vanderbilt Manor, lumabas ng banyo si Layla na nakasuot ng sexing nightdress, ngunit labis siyang nainis nang makitang maagang nakatulog si Stephen. Di niya ako ginalaw simula kagabi dahil lang sa nabanggit ni inay ang bitch na iyon, si Marina Gonzalez. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kumapang siya sa gilid ni Stephen, niyakap siya, at hinalikan. "Mahal." Napaupo bigla si Stephen at tinulak siya palayo. "Sa edad mong yan wala ka bang kahihiyan? Sa study room ako matutulog." Pinagmasdan ni Layla ang walang awa na pag-iwan sa kanya ni Stephen. Sa sobrang galit niya ay namula ang pisngi. "Paano ako? Isang buhay na babae, hindi maihahambing sa patay na bitch na iyon." Pero kung mahal talaga ni Stephen si Marina, bakit niya ako bibigyan ng pagkakataon noon? Nagsisimula na ba siyang mag-isip tungkol sa dati niyang asawa ngayong nagsasawa na siya sa akin? Nang makitang wala talagang nangyari sa mga araw na ito, hindi niya napigil ang hindi gumawa ng anuman at maghintay sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos ay may naisip siya, at isang kislap ng kasamaan ang sumili sa kanyang mga mata. "Stephen Vanderbilt, dahil ayaw mong galawin ako, kaya huwag mo akong sisihin dito." Pumunta si Willow sa Black Gold Group para hanapin si Maisie. Dumating siya sa ika-16 na palapag, at kay Kennedy. Bahagyang lumabo ang ekspresyon nang makita siya. "Ms. Vanderbilt, bakit ka nandito? Wala ba akong karapatan na bisitahin ang aking kapatid?" Willow crossed her arms at nagbigay ng mayabang na ugali. Umalaklak si Kennedy at sinabing, "You're not welcome here. Dapat umalis ka na. Hindi ba ikaw lang ang alalay ni Maisie? Anong karapatan mo para itaboy ako? Palabasin mo si Maisie dito para makita ako." Lumala ang ugali ni Willow. Lumabas si Maisie sa elevator at narinig niya ang sinabi ni Willow. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot kaagad. "Bakit hindi ka manatili sa bahay para maiwasan ang limelight? Mayroon ka talagang lakas ng loob na pumunta dito at gumawa ng kaguluhan." Matapos siyang makita, nagbigay ng malamig na ngiti si Willow at magsasalita na sana, ngunit nakita niya si Nolan na papalabas ng elevator. Natuwa siya. "Nolan." Parang walang pakialam ang mga mata ni Nolan. "Anong ginagawa mo dito?" Nang makita ang walang pakialam na saloobin ni Nolan sa kanya, kinagat ni Willow ang kanyang labi at ipinaliwanag, "Nolan, nandito ako para ibigay sa iyo ang katotohanan. Huwag na kayong magpapalinlang. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Maisie sa likod mo." Sumulyap si Nolan kay Maisie at umiling. "Oh, then tell me, anong ginawa niya?" Galit na pinandilatan ni Willow si Maisie. "Nolan, baka hindi mo alam ang tungkol dito, pero lumabas si Maisie sa bahay ng ibang lalaki kagabi. Talagang nanatili siya sa bahay ng lalaking iyon ng mahigit o kulang 1 oras. Bahagyang kumunot ang noo ni Maisie. "Lumabas ako sa bahay ng ibang lalaki kagabi. Diba bahay ni Tito Erwin yon? Inistalk niya ba ako? At ito ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ng may ganoong agresibong ugali." Nang makitang nakatutok ang mga mata ni Nolan kay Maisie, naramdaman ni Willow na dapat ay isinasapuso niya ang mga salita nito. Kaya naman, nagbigay siya ng inosenteng tingin. "Nolan, hindi ko kayang makitang niloloko ka niya at pinaglalaruan ang nararamdaman mo, kaya naparito ako para sabihin ito sa iyo." Kabanata 132. Hindi nakalimutan ni Willow na magdagdag ng pangungusap. Huwag ka nang mabihag sa kanyang mga kasinungalingan. Mabihag. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, si Nolan ay banihag ni Maisie. At si Maisie ay ang mapang-akit na vixen na nakipag-ugnay sa kanyang lalaki at nagnakaw ng kanyang puso. Nag-cross arms si Maisie,
Mukhang walang pakialam ang ekspresyon niya na para bang hindi siya ang kausap ni Willow. Itinaas ni Nolan ang kamay at itinaas ang baba ni Maisie habang bahagyang kumikibot ang sulok ng labi nito. Totoo ba iyan? Hindi sumagot si Maisie, ngunit sa mga mata ng lahat ng mga nanonood, si Mr. Goldman ay walang bahid ng galit. Napabuntong hininga si Maisie. Oo, nanatili ako sa lugar ng lalaking iyon ng 1 oras kagabi. Hindi inaasahan ni Willow na aaminin niya ito, kaya sinubukan niyang magdagdag ng panggatong sa apoy. Nolan, narinig mo ba yon? Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Siya ay, ano ang ginawa mo sa oras na iyon? Ginawa ko ang lahat ng dapat gawin. Napangiti si Maisie. Napabuntong hininga ang lahat ng naruroon. Is she asking for an ugly death? Mahigpit na pinagdikit ni Nolan ang manipis niyang labi at bigla siyang binuhat. Ah, anong ginagawa mo? Nolan Goldman, ibaba mo ako, dibag ka. Galit na galit si Maisie. Ibinala niya talaga ako sa harap ng ibang tao. Pinuhat siya ni Nolan sa kanyang opisina. Natigilan si Willow na naiwan sa pwesto habang unti-unting napahiya ang ekspresyon nito. Bakit naging ganito? Hindi naniniwala sa akin si Nolan. Mukhang hindi naman talaga galit si Mr. Goldman kay MS. Sora, mukhang nagseselos siya sa unang tingin imbes na galit. Tila may nabigong maghasik ng kaguluhan. Tumahimik kayo. Ano ang alam nyo? Sigaw ni Willow sa mga taong iyon. Hindi siya pinansin ng mga staff at sunod-sunod na umalis, naiwan si Willow na mag-isa sa pinangyarihan. Nanginginig siya dahil sa purong galit. Damn it, hindi ako naniniwala na tatanggapin pa rin ng mga Goldman ang ganitong masamang ugali at walang hiyang babae pagkatapos malantad ang larawan. Sa opisina, inilagay ni Nolan si Maisie sa mesa, at sa sobrang galit ni Maisie ay sinuntok niya ito. Nolan, nasisiraan ka na ba? Alam na alam mo kung saan ako nagpunta kagabi. Kung naniniwala ka sa sinabi niya, dapat lang Tinakpan ni Nolan ang madaldal niyang bibig at kinagat ang labi. Kung gayon bakit sinagot mo ang aking mga tanong na may mga hindi tiyak na sagot? Halatang alam niyang nakapunta siya kagabi sa bahay ni Erwin kaya siguradong hindi siya maniniwala sa mga sinabi ni Willow. Yung babaeng to, gustong-gustong inaasar ako. Bitawan mo ako. Hindi. Itinaas ni Maisie ang kanyang binti sa pagtatangkang sipain siya, ngunit hinawakan niya ang kanyang guya, dahilan upang hindi siya mapaupo at matamba pa atras, na dinala siya habang siya ay nahulog. Napatulala si Maisie, nang makita ang magulo niyang buhok na nakakalat sa mesa, napakaganda niya. Ang Adam's apple ni Nolan ay gamulong, at isang apoy ang nagliyab sa loob niya. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Ibinaba niya ang paus niyang boses. Nanginginig si Maisie mula ulo hanggang paa nang may napansin ito at pilit na tinutulak ang katawan nito palayo sa kanya. Sabi mo hindi mo ako pipilitin. Pero pinagsisisihan kong sinabi ko iyon. Lalong nagdilim ang tingin ni Nolan sa kanya. Tinitigan siya nito na para bang isa siyang apex predator at siya ang kanyang biktima. Alam ni Maisie na ang lalaking ito ay nawawala na ang lahat ng kanyang katwiran, at siya ang dapat sisihin. Hindi niya dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan siya. Bahagyang nanginig si Maisie. Tapos na ako kung magpapatuloy ito. Nolan, sandali. Matutulungan kita. Kinailangan ni Maisie ng matinding lakas ng loob para bigkasin ang mga katagang iyon, at namula ang kanyang pisngi nang sabihin niya iyon. Siya ay natatakot at hindi pa rin maisip na ang dalawa sa kanila ay haantong sa home run, kaya't siya ay makakatakas lamang sa mga ganoong sitwasyon tuwing may pagkakataon na iharap sa kanya. Ngumiti ng mahina si Nolan. Sigurado ka ba? Hindi siya nilingan ni Maisie at tumanggo lang. Marahil ang mga tao sa labas ng silid ay hindi maisip kung ano ang nangyayari sa loob, naramdaman ni Maisie na ito ay isang paghihirap, at ito ay sobrang nakakahiya. Kabanata 133. Talagang nahulog ako sa puntong ito. Mahinahong bumalik si Maisie sa kanyang opisina. Thank God, umalis na ang dibag. Pagtalikod ni Maisie ay mahigpit siyang niyakap ni Riley. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka na nagtatrabaho sa Vanna? Natulala si Riley for a split second, binitawan niya bigla si Maisie, at sininghat ang katawan. Bakit amoy pabango ka ng lalaki? Nanginginig ang puso ni Maisie, at kalmado siyang umiwas ng tingin. Talaga? Oo. Muling sumingot si Riley at bahagyang kumunat ang noo. Isa ito sa mga Gucci cologne, at medyo pamilyar ang halimuyak na ito. Hindi ba galing kay Mr. Goldman? Itinulak ni Maisie ang kanyang ulo. Isa ka bang aso? Bakit mo ako hinahanap?
Medyo matagal na tayong hindi nagkikita, at hindi mo man lang ako nami-miss. Ikaw talaga yung tipo ng babae na inuuna yung boyfriend niya kesa sa best friend niya. Ngumuso si Riley habang naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib. Lumapit si Maisie sa desk niya at umupo. Hehe, di ba lalaki rin ang nililigawan mo? Hindi yan date. Pilit akong kinaladkad ng papa ko palabas para kumain kasama ang lalaking iyon. Dapat mong malaman na ang aking ama ay nagmumura tungkol sa aking kasal sa buong araw. Hindi na siya makapaghintay na makasal ako sa sandaling ito. Naglakad si Riley sa mesa at sinabing may pagkakoketish, Zay, kailangan mo akong tulungan. Paano kita matutulungan? Ayokong umuwi ngayon. Oo nga pala, naibenta mo na ba ang beachfront villa na tinuluyan mo bago ito? Kung hindi mo pa naibenta, pwede ba akong pumunta doon para magtago sandali kay Papa? Hinawakan ni Riley ang kamay niya na may nakakaawang ekspresyon. Maaari kang tumira doon. Hindi ko pa naibebenta yung villa na yon. Natouch si Riley kaya napaiyak siya. Zay, the best ka. Ikaw talaga ang saving grace ko. Excited pa niyang hinalikan ang kamay niya pagkasabi nito. Walang magawa si Maisie. Sa loob ng ilang araw, isang larawan na lumabas sa internet ang pumukaw ng maraming mainit na talakayan. Ang mga alingaw ni #Erwin Lincoln sayang a mysterious woman ay lumikha ng malalaking alon sa internet. Ilang netizens ang nagtag kay #Erwin Lincoln sa lahat ng posts. Nang lahat ng netizens ay nakikibahagi sa mga talakayan, nagpost si #Erwin Lincoln sa pamamagitan ng kanyang Twitter account. #Erwin Lincoln ano ang mali kung maglaro ako ng chess kasama ang aking pamangkin sa loob ng isang oras? Natawa si Maisie nang makita ang komentong ito, at nag-retweet at nagkomento pa siya sa post. #Maisie Vanderbilt Tio at Erwin Lincoln, dapat ba nating i-extend ito ng 2 oras na laro sa hinaharap? #Nolan Goldman Melon Lover at Nolan Goldman, Sir, marami ka bang tanong? Under the lemon tree naaamoy ko ang selos. #Lilfish Zoxo Begfish si Mr. Goldman ay nababalisa. Siya ay balisa, at siya ay dumating na may maraming mga katanungan sa isip. #Helios Boucher at Nolan Goldman, kahit isang matandang tulad mo ay nasa Twitter na ngayon. Sumabog ang internet sa sandaling lumitaw si Helios sa Twitter. Isa sa kanila ay big shot sa entertainment industry, habang ang isa naman ay big deal sa business circle. Ang unang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang malalaking tao ay halos maparalisa ang server ng Twitter. Sa oras na ito, narating pa nila ang number 1 na pwesto sa Google Trends ng biglaan, na nanalo ng 1 bilyong pag-click sa wala pang 1 oras. Ang balitang ito ay napakapopular kaya sinipa nito sina Erwin at Maisie sa tuktok na pwesto at ibinaon pa ang bulong-bulungan ng halos 6 na talampakan sa ilalim. Noong una ay gusto ni Willow na makita si Maisie na inaatake ng mga netizens, ngunit halos maiyak siya ng mapagtontong niyang karamihan sa mga komento ay nagdudulot ng kaguluhan ngunit lumilikha ng isang maayos na kapaligiran. Nang makitang lalong naaagrabyado ang kanyang anak, nalungkot si Layla. Willie, huwag kang magalit. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Nay, bakit nakakatakas ang bitch na yan sa lahat ng oras? Kahit anong gawin ko para harapin siya, walang kwenta palagi. Hindi matatanggap ni Willow ang kanyang pagkatalo. Napaisip din si Layla. Nagulat din ako. Ang bitch na iyon ay naging napakahusay mula nang bumalik sa Slakova. Siguro akong may tumutulong sa kanya mula sa likod ng mga kortina. Hindi talaga maintindihan ni Layla kung paanong hindi lang naging sikat sa buong mundo na designer ng alahas ang whore na iyon pagkatapos umalis ng bansa kundi naging maayos din ito pagkabalik niya sa sariling bayan kasama ang 3 bastard na iyon. Kabanata 134. Majing si Mr. Goldman ay nabighani sa kanya, habang si Willie ay nagdusa ng husto matapos subukang harapin ang bitch na iyon ng ilang beses. Pinag-isipan niyang mabuti at may kutob siyang may tumutulong kay Maisie behind the scenes. Kung hindi, paano siya magiging kumpiyansa? Majing si Mr. Goldman ay nalinlang. Ang masikinagulat niya ay ang tawag ni Erwin, na medyo makapangyarihan sa upper class circle, ay tinawag na pamangkin niya si Maisie. Di kaya si Erwin ang tumulong sa kanya mula sa likod ng mga kortina. Pero nasa 40s na rin si Erwin. Halos kasing edad ko lang siya. Kung sinasabi niyang pamangkin niya si Maisie, pwede bang? Ang babaeng iyon, Marina Gonzalez, hindi napigilan ni Layla na mapalalim sa pag-iisip. Sa sinabi nito, kahit na hindi pa niya nakikita si Marina, narinig niya ang tungkol sa kanya.
Tinulungan ni Marina si Stephen na magtatag ng isang foothold sa Baseburg sa pamamagitan ng pagsisimula ng Vanna Jewelry. Ito ay maaaring isipin na siya ay isang may kakayahang babae. Sa kasamaang palad, hindi talaga alam ni Leila ang tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal, si Marina ay namatay sa sakit pagkatapos na ipagdiwang ni Maisie ang kanyang ikapitong kaarawan. Kung hindi siya namatay sa murang edad, paano kami maibabalik ni Willie sa Vanderbilt? Mukhang kailangan kong imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Marina. Mas mahihirapan pa tayong makitungo kay Maisie in the future kung talagang kamag-anak niya si Erwin. Sa Royal Academy of Music, nagtanghal si Colton ng piano duet kasama ang isa pa niyang kaklase sa isang pagpili sa pagraranggo ng akademya sa Gintong Bulwagan at tinugtog ang Bohemian Rhapsody. Ang mga lecturer sa mga manunood ay nagulat lahat kay Colton, na napakabata ngunit hindi pangkaraniwan ang pagganap. Mas makinang at makinis pa ang kanyang performance kaysa sa kaklase na katabi niya. Oo naman, si Colton ay nabigyan ng S grade at pumasok sa finale ng ranking selection. Nang pumunta si Colton sa backstage, hinarang siya ng ilang matatandang kaklase. "Hoy, balita ko bastard ka na walang tatay." Nagtatampo ang ekspresyon ni Colton nang marinig ang mga katagang, bastard na walang ama." "Since when did you assume na wala akong ama?" Sinabi ng batang lalaki na namuno sa grupo ng mga bully habang paulit-ulit na tinutulak si Colton. "Narinig namin ang mga taong nag-uusap. Isa ka lang bata na walang ama." Nakakuyom ang maliliit na kamay ni Colton. May bigla siyang nakita at bumagsak sa sahig. Biglang, nagkataon na naunat ang kamay ng bata, at si Colton naman ay nakaupo sa sahig na parang tinulak. "Hoy, you little bastard! Sobrang nakakatakot ba ako na naiihi ka sa pantalon mo?" Nagsimulang magpakitang gilas ang bata nang makita siyang bumagsak ng ganito. "Ano ang ginagawa ninyong lahat?" Nang inig ang maliliit na lalaki nang marinig nila ang boses. Dahan-dahan nilang ibinaling ang kanilang mga ulo, at ang kanilang maliliit na mukha ay nagbago sa isang iglap. Maaaring hindi nila napansin ang pangyayaring ito kung sino man ang mula sa akademya, ngunit ang taong nasagasaan nila ay si Professor Lucas, na may pinakamabangis na bibig at pinakamasamang ugali. Sinulyapan ni Louis si Colton, na nakaupo sa sahig, at pagkatapos ay sinulyapan ang mga lalaki na naka-cross arm sa harap niya. "Naaadik ka ba sa pang-aapi sa iyong mga kaklase?" Sunod-sunod na ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga ulo. "Professor Lucas, pasensya na." Pagkasabi nun, tinulungan ni Louis si Colton na tumayo. Si Louis ay karapat-dapat na maging walking signboard ng Royal Academy of Music. Si Colton ay tumingin sa kanya noon pa man, siya ay isang violin major, at ang kanyang ama ay isang sikat na violinista sa Slakova. Bagaman siya ay mula sa isang pamilyang puno ng mga music hero, ang kanyang background ay hindi dapat baliwalain. Maaaring hindi pa siya masyadong matanda, ngunit takot na takot sa kanya ang mga estudyante sa akademya dahil kilalang kilala siya na masama ang ugali. "Pumalik kayo sa ginagawa niyo." Sa isang iglap ay naglaho ang maliliit na bastos pagkasabi ni Luis. Si Colton lang ang nanatili sa pwesto at mahinahong tinapik ang kanyang pantalon. Ilang beses siyang tinignan ni Luis, "You actually know how to put up a show under my nose." Medyo matalino iyon. Kabanata 135. Itinaas ni Colton ang kanyang ulo, tumingin sa kanya, at sinabi sa kanyang parang bata na boses, "Kung gayon bakit pinili mo pa ring tulungan ako? May tumulong ba sa iyo?" Kumunat ang noo ni Luis. "Bata ka pa lang, at nangangahas ka ng makipag-usap sa isang propesor na ganito." "Hindi lang ako maliit na bata." Galit na galit si Colton. Kinalaw ni Luis ang kanyang kamay at iminuwestro ang taas ni Colton. "Ganito ka lang katangkad, hindi ba bata ka?" Kumpiyansa na pinabulaanan ni Colton, hindi naman sa hindi ko na kayang lumaki. "Paf, pero bata ka pa lang ngayon." Napatingin si Luis sa batang ito. Tilang siya medyo matalino pero hindi rin siya takot sa akin. Not to mention the good results na nakuha niya sa rating selection ng academy kanina lang. Siya ay isang uri, pero bakit parang pamilyar ang mukha niya? Magsasanay na ako ng piano. Magkita-kita tayo, Professor Lucas. Ipinatong ni Colton ang kanyang maliliit na braso sa kanyang baywang at iniwan ang eksena sa maliliit na hakbang. Pinagmasdan ni Luis ang maliit na rugrat na lumalayo. I wonder kung saang pamilya galing ang brat na ito. Talagang pinukaw niya ang interes ko. Pagkatapos ng paaralan, sina Waylon at Daisy ay nakaupo sa isang minivan at dumating upang sunduin si Colton mula sa bahay. Grabe ba ang boss ng Royal Academy of Music? Balita ko masama daw ang ugali niya at mahilig manligaw sa iba.
Mas maganda ang ugali ni Uncle Helios kaysa sa kanya. Puno ng curiosity ang mukha ni Daisy. Pinuksan ni Colton ang kanyang mga braso. Isang chismis lang. Sa tingin ko hindi naman siya ganoon kakulit. Siya ay higit sa isang matalas at mabisyo na nagsasalita. Dagdag pa ni Wayland, nabalitaan ko na ang mga Lucas ay hindi isang pamilya na dapat maliitin ng mga ordinaryong tao. Ang ina ng lalaki ay isang marangal na babae mula sa Stoslow. Naningkit ang mga mata ni Daisy. Maharlik ang babae. Mukha ba siyang isa sa mga babaeng lumalabas sa telebisyon na nakasuot ng magagandang gown at nakaupo sa napakagandang karwahe? Nakita ni Wayland ang dalawang magkapatid na nakatingin sa kanya gamit ang kanilang makikinang na mga mata at nahihiyang sumagot, dapat siya. Si Angela, na nagmamaneho, ay mukhang walang magawa. Sa tuwing nagsasama-sama ang tatlong Rugrats, parating may pinag-iisipan silang mali siya. Sa Goldman Mansion, paminsan-minsan ay napapatingin ang tatlong Rugrats sa kanilang mga magulang habang kumakain sila habang nararamdaman nilang medyo kakaiba ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang matanda. Dahil sa ilang pansamantalang negosyo, kinailangan ni Mr. Goldman Sr. na bumalik sa ari-arian ng pamilya ng Goldman, kaya sila na lang ang naiwan sa mansyon bukod sa mga katulong at mayordomo. Mommy, yes, umangat ang ulo ni Maisie at sinulyapan si Colton. Itinagilid ni Colton ang kanyang ulo. Nag-away ba kayo ni Daddy? Nanginginig ang kamay ni Maisie, at sinulyapan niya si Nolan. Si Nolan ay maingat at same time na namimitas ng buto ng isda para kay Daisy. Hindi man lang niya naitaas ang talukap ng mata nang marinig ang tanong ni Colton. Bakit naman ako makikipagtalo sa mommy mo? Hindi ko siya kayang mahalin ng sapat. Natigilan si Maisie. Napatingin sa kanya si Daisy gamit ang malaki at mamasa-masa nitong mga mata. Daddy, magkakaroon na ba kami ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae? Tumigil si Nolan sa kanyang ginagawa at tumingin sa gilid sa mahalagang maliit na manika na nakaupo sa tabi niya. Gusto mo ba ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae? Oo ang ibaba mo. Hindi pwede. Tinampot ni Maisie ang kanyang mga pilak at masama ang tingin sa kanilang tatlo. Hindi pa ba sapat na sakit sa likod ko kayong tatlo? Mommy, manganak ka na lang ng isa pang baby sister. Si Wayland ang laging nag-aalaga kay Daisy, kaya gusto ko rin ng kapatid na babae. Nadama ni Colton na palagi siyang lumalaban sa mundo ng nag-iisa, at palagi itong malungkot. Napangisi si Maisie dahil sa galit at may sasabihin pa sana siya nang muli niyang binalingan ng tingin si Nolan. Nag-iba ang pagtaas ng kilay ni Nolan at nagbigay ng mahinang ngiti. Maaari kang manganak ng maraming gusto mo. Ang aming pamilya ay may budget na kayang bayaran ng marami hanggat gusto mo. Ngumiti si Maisie at tumugon, papayag ako sa planong ito kung ikaw ang mangganganak. Pagkasabi noon, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga pilak at umakyat sa itaas. Pamulong si Colton, galit ba si Mommy? Ayos lang, kumain ka na ng hapunan mo. Pinakain ni Nolan si Daisy, at bahagyang nakataas ang sulok ng labi niya. Susuyuan ko siya mamaya. Nasaksihan lang ni Maisie kung paano siya pinagtaksilan ng tatlong maliliit na bastos na ipinanganak niya, sa pag-aakalang gumuho siya kung mayroon pa.